Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin si Gwen Masilongan and Ruel Benedicto and Cathy Valencia Eli. Maraming salamat po sa inyo po sa pagiging parte po ninyo dito sa ating community sa Daily Devotions po natin. Now, I'm sure marami po sa ating nag-aabang patungkol sa panibago nating series this week. So, yung series po natin may kinalaman po sa words, sa pananalita. So, yung pinaka-theme po natin ay harnessing the power of words. Pag sinabi po nating harness, ito po yung kontrolin, gamitin ng maayos, no? Harness the power of words. Lahat po tayo may pinagkatiwalaan ng Diyos ng words, ng pananalita. At yung words po, very powerful po yan. Makapangyarihan po yan. Now, tingnan po natin kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol po sa words, sa power of words. Sabi po dito sa Proverbs chapter 18 verse 21. Pakinggan po natin mabuti mga kapatid. Death and life. Yan po yung power of words. Death and life. Kamatayan at ang buhay. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. Now, yung ating series po ay Harnessing the Power of Words at yung topic po natin ngayon ay Speak to Inspire. So, pag nagsasalita po tayo, ang lumalabas sa atin dapat may inspiration. Kapag nagsasalita tayo, dapat, we're building people, not destroying people. Meron pong inspirasyon. Nakakatulong tayo sa kapwa natin. Ito po yung ating teaching ngayon. The tongue has the power to heal. Yung ating pong dila, meron itong kapangyarihan upang magpagaling. Isipin niyo po mabuti, salita lang po yan pero kaya niyang magpagaling. Ano po ibig sabihin ito? Kapag merong isang tao lumapit sa iyo, broken-hearted, may problema sa relasyon, tapos umupo katabi mo, pinakinggan mong mabuti kung ano yung problema niya. Importante po yun, nakikinig. Pinakinggan mo kung ano yung problema niya. And then humingi sa iyo ng advice. Binigyan mo ng advice. Binigyan mo ng napakagandang payo. Isipin niyo po yun, Hindi ka pa gumagawa ng kahit ano. Hindi mo nga binibigyan ng pera o hindi tinutulungan. Hindi mo ginagamitan ng paa o ng lakas. Words lang yung gagamitin mo. Words. Pero yung words na yon, yung lalabas sa bibig mo, it has the power to heal. Pwedeng ma-comfort yung isang tao. Pwedeng ma-encourage, ma-motivate, ma-inspire. Pwedeng magkaroon ng pag-asa by just using words. Yung words, very powerful po mga kapatid. The tongue has the power to heal. Kaya po pag hindi natin nababantayan yung ating mga dila, it also has the power to kill. It has the power to heal. It has the power to kill. It has the power to build. It has the power to destroy. It has the power to bring hope. At the same time, it has the power to put that person in despair. Pwede mo kasing gamitin yung salita, pwede mong i-manipulate at magdulot ng pangit o maganda sa isang tao. The tongue has the power to heal. Kaya mga kapatid, sa mga paligid natin, isipin nyo, binagkatiwalaan ka ng Diyos ng kapangyarihan. Kapangyarihan na i-comfort yung tao sa paligid mo. Bigyan ng pag-asa yung mga tao sa paligid mo. By just using words, it's free. At walang bayad, You can just speak and you can inspire other people. You can heal other people. You can comfort other people. And number 2 po, the tongue has the power to destroy. Yung dila po natin, meron tong kakayahan, kapangyarihan upang magwasak. Sabi po dito sa isang quotation, the tongue has no bones. Yung dila natin, pure muscle, walang bones. Hindi kagaya ng kamao natin, ng kamay natin, pwede ipansuntok to Meron tong iba yung lakas nito Pero yung dila, sabi rito, walang buto. But it is strong enough to break a heart. Yung dila po natin, walang buto yan, pero napakalakas niyan para wasakin yung puso ng isang tao.
Pag nagsasalita ka, parang invisible na kutsilyo yan na pwedeng sumaksak sa isang tao. Marami pong mga tao nagsisuicide kasi sinabihan ng pangit ng kanyang mga, nabully. Binuli ng mga classmates. Or puro pangit na lang naririnig niya patungkol sa kanyang sarili mula sa kanyang parents. Parents pa mismo, no? So, the tongue has the power to destroy. Walang bones, walang buto, but it is strong enough to break a heart. So be careful with your words. Kailangan po nating maging maingat sa ating mga pananalita. Alam niyo po, sa isang relasyon, yung words, it can cultivate a relationship. Pwede mong payabungin, pagandahin ang isang relasyon by just using words. You can also destroy the same relationship by just using words. Pag nagtatalo kayo ng mag-asawa, halimbawa, sinabihan kanya ng pangit, sinabihan mo rin ng pangit patungkol sa kanya. Hanggang sinisigawan mo na siya, sinisigawan ka na rin niya. Minumura mo na siya, minumura ka na rin niya. So, yung ganong klase ng words lang yun, words lang. Pero it has the power to destroy your relationship, to destroy your mood, to destroy maybe your career, to destroy your life. The tongue has the power to destroy. Napaka-makapangyarihan po niyan. Kaya ang theme natin this week, harness. Ibig sabihin ng harness, kontrolin. Huwag mong hayaang magwala yung ating mga dilat kung ano-ano yung mga sabihin na mga mabulaklak na mga pananalita na hindi maganda. You need to harness the power of words. The tongue has the power to heal and to destroy. Now, pangatlo po, people eat the fruits of what they say. Yung mga tao po, kinakain nila yung prutas, yung bunga ng kanilang mga sinasabi. Sabi po rito sa Proverbs, and those who love it will eat its fruits. At ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. Sa makatawid, kung anong sinabi mo sa isang tao, isipin mo, kakainin mo rin yan. Magbubunga din yan sa'yo. Pag winalanghiya mo yung isang tao, no? Hindi mo ginalang. Let's say parents mo, pinag-aral ka, nagsumikap ng husto, dugot pawis yung puhunan para matustusan ang pangailangan mo. Tapos sinagot-sagot mo lang, minura-mura mo lang, asahan mo yung ginawa mo sa magulang mo, babalik at babalik yan sa'yo. Boomerang effect. People eat the fruits of what they say. Someday, baka ganyan din ang gawin sa'yo ng magiging anak mo in the future. You'll never know. So, sa isang relasyon, buhay mag-asawa, no? Kapag sinabihan mo ng masakit na pananalita yung asawa mo, huwag mong isipin na sa kanya lang tumusok yung iyong mga matatalim na sinabi. Yung sinabi mo sa kanya, asahan mo, babalik at babalik yan sa'yo. People eat the fruits of what they say. Yung sinaktan mo, sasaktan ka rin yan. Kapag nagpumangit ang ugali ng asawa mo, sa'yo pa rin babalik yan. No? Pag sinira mo yung asawa mo, sinisira mo rin yung iyong sarili. Ganun rin sa mga tao sa paligid natin, sa mga kaibigan natin. People eat the fruits of what they say. Kung yung lumalabas sa bibig natin, para tayong nagtanim ng puno, kapag yung puno na tinanim natin ay kagalingan, no? Kagandahan, encouragement, inspiration, asahan mo, babalik din sa iyan. Pero yung itinanim mo, distraction, asahan mo, distraction din ang iyong mararanasan dyan. So the tongue has the power to heal, the tongue has the power to destroy. People eat the fruits of what they say. Sabi nga sa isang quotation na ito, words are free. It's how you use them that may cost you. Libre lang yung pananalita. Pero kung paano mo siya gagamitin, ito yung magiging costly sa'yo. It's how you use them that may cost you. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, mga kapatid, choose your words wisely. Piliin po natin yung mga sinasabi natin, yung mga salita, words, wisely. Alam niyo po yung epekto ng when you filter your words, napakahalaga po niyan eh. Bigyan ka ng halimbawa, yung isang doktor, sa isang doktor na nagda-diagnose, no, let's say ng cancer or mamamatay na isang tao. Napakahirap eh. Paano mo sasabihin sa isang taong bad news, mamamatay ka na, 'di ba?
Halimbawa, severe yung sakit. Tapos kaharap mo na yung tao, magre-report ka na. Di ba? You have to choose your words wisely. Hindi mo sasabihin, ay, naku po, mamamatay na po kayo, mga 3 linggo na lang. Di ba? Hindi naman ganon. Sa lahat po ng mga desisyon na gagawin natin, sa lahat ng mga kausap natin, sa lahat ng mga transaksyon natin, when you choose your words wisely, it will make a difference. Maging sa relationship natin, pag galit ka, ang isang natutunan ko sa relationship, hindi mo sasabihin sa asawa mo na never mo na akong, let's say, pinagluto, never mo na akong, yung salitang never. That is specific. Sasabihin mo kung kailan ka talaga nagka-problema. Huwag mo sasabihin sa kanya kahit kailan, yung mga ganun na pananalita. You need to choose your words wisely. Kahit kailan, di mo na ako nirespeto. Yung mga ganun. Of course not, di ba? Nire-respeto ka naman niya, pero at times merong hindi. So, huwag mo sasabihin yung kahit kailan. Nagtitrigger na matinding away yon. So, choose your words wisely. Number 2, always speak Christianly. Pag nagsasalita ka, laging Kristiyano yung pananalita. Alam mo yung minsan natitigilan ka kasi, teka, may mga kasamahan pala ako. Yung sinasabi ko hindi maka-Kristiyano, hindi Kristiyanong style. It's not a manner it's not a Christian manner of speaking. So yung mga ganung pagkakataon, yung mga tao sa paligid natin na i-stumble pag mali yung mga sinasabi natin o masyadong brutal o masyadong hindi nagre-reflect yung character ng Panginoong Jesucristo. So napakalaga pag nagsasalita tayo bilang filter sa ating dila, You speak Christianly. Yung sasabihin ko na ba to ay nagre-reflect bilang Kristiyano at bilang isang tao na sumasamba sa Panginoong Jesucristo? So palagian po yan, We always speak Christianly. Baka masyadong matindi naman yung green joke mo, Tapos yung mga kasama mo, hindi mananampalataya, tapos isipin nila, Kristiyano ko pa naman. Follower ni Jesus? Masyadong malaswa magsalita. So, always speak Christianly. Lalo-lalo na sa harapan ng mga hindi mananampalataya, Na minsan, mabilis kang husgahan. And number 3 po, plant seed of inspiration. Kapag nagsasalita po tayo, isipin natin, nagtatanim ka ng buto ng inspirasyon. Alam niyo po yung mga masasarap na kasama sa buhay, mga kaibigan or mga kamag-anak or kahit sinong tao na ang sarap dikitan. Yun po yung mga tao na pag nagsalita, may inspiration. Yung pag nagsalita, mararamdaman mo na nagtatanim siya sa iyo ng buto ng inspirasyon, motivation, biblical truth, things about God, principles of God, na lalago sa iyong puso, mag-uugat, and later on, mamumunga. At pag ganyan po tayo magsalita, makikita nyo yung mga tao, dumidikit sa iyo kasi, you're planting seed of inspiration sa kanilang mga buhay. At tandaan po natin, tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng kapangyarihan to build or to destroy. Binigyan tayo ng dila to kill or to heal. Binigyan po tayo ng pananalita na kailangan nating i-harness. At every time magsasalita tayo, isipin natin, lumalabas sa bibig natin, buto na itinatanim sa puso ng mga tao. Buto na mamumunga, na lalago, and later on, mag-uugat talaga ng malalim sa kanilang buhay na magdudulot ng, pagbabago sa kanilang mga buhay. So, plant seed of inspiration. Choose our words wisely. Always speak Christianly. So, iwan ko po sa inyo tong quote from Zig Ziglar. Sabi dito, you never know when a moment and a few sincere words can have an impact on a life. You never know. Hindi mo malalaman na yung kaunting sinabi mo, yung sincero na sinabi mo from the bottom of your heart, you'll never know what that words can do to a person's life. You never know when a moment and few sincere words can have an impact on a life. So, pakatandaan po natin, plant seed of inspiration. Now, para po sa ating discussion, how can you cultivate a tongue that speaks inspiration? Paano natin makukultivate yung ating dila na magsalita ng pag-asa, ng inspirasyon, ng biblical truth sa mga tao sa paligid natin? Kausapin po natin si Lord right now. Sabi natin, Dear Lord, thank you for the gift of speech. Help me to use my tongue to heal and inspire, not to hurt or destroy. Teach me to choose my words wisely.
speaking only what is kind, truthful, and uplifting. May my words always reflect your love and grace, pointing others to you. Help me to plant seeds of inspiration that bear good fruit in the lives of those around me. Guard my heart so that my words are always pleasing in your sight. Use my tongue to be a tool for your glory. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Ann Ganda. Yan po ay sister ko. Salamat sa iyo, kapatid. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating daily devotion. God bless you po.